Nakikita nyo, mga katinagalog ko, ang isa sa tinagurian na ang pinakadelikadong lugar sa buong mundo. Ikukwento ko sa inyo kung ano naman ang natuklasan nila sa malalim na asul na butas na ito. Matatagpuan 160 milya mula sa Belize ang sinkhole na ito na nabuo sa kailaliman ng karagatan. Ayon sa mga siyentipiko na ang Great Blue Hole ay ang pinakamalalim na sinkhole na kanila na naitala. Ito ay may lapad na halos 1,000 talampakan at may lalim na 410 talampakan. Kung sa malayo pagmamasdan, tila ba kaakit-akit ang itsura nito dahil tila ba mas madiin ang pagiging asul nito kung ikukumpara sa malinaw at malakristal na tubig na nakapaligid dito. Ngunit ikinagulat ng mga eksperto ang lihim na itinatago nito. Sa panahon na low tide, hanggang talampakan lamang ang tubig sa mga koral na nakapaligid dito. Tila ba nang aakit ito na masdan pa ang butas na nasa gitna nito. Kaya naman naging destinasyon ito ng mga turista na nais na ito ay mas maintindihan pa. Kaya naman sa kalaliman ng karagatan, ito ay kanilang pinuntahan. Sa matagal na panahon naging mahirap para sa mga divers na pumunta at libutin ang kuweba. Ito ay dahil sa limitasyon ng kagamitan na mayroon ng mga diver at sa lalim nga na pinag-uusapan. Ngunit matapos pa ang ilang mga dekada ng pagtatangka, sa wakas sa tulong ng bilyonaryo na si Richard Branson ay nakita na nila ang sekretong itinatago ng asul na butas na ito. Kasama sa lulusong ay ang sikat na diver na si Fabienne Castillo. Kinala ito sa kanyang mga sinamahan na delikadong paglalakbay sa kailaliman ng karagatan at unang pagtuklas sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa sikreto ng katubigan. Sa paglubog nila, nasagupan nila sa entrada ng kuweba. Doon unang natuklasan nila ang 1 galon ng tubig. Kasama sa nakuha nila ay ang kamera na GoPro. Kalaunan natuklasan nila ang mga litrato na pag-aari ng isang turista na malamang nabitawan ng tuluyan ang kamera at hindi na niya nakuha pa. Sa kanilang paglalim, tila ba mas nagiging mas delikado pa. Patunay dito ay nang makasalubong nila ang 2 sa mga nawawalang diver na unang sumubok na libutin ang delikadong kuweba nang sila lamang na 2. Napagdesisyonan ng grupo na hayaan na lamang na humimlay doon ang katawan ng 2 diver. Naisip ng grupo na malamang ito rin naman ang nais ng 2 na mayapang diver na nauna na sa kanila. Kaya naman dumiretso na sila sa mas malalim pa na parte ng karagatan. Sa pagkakataong ito, kinakailangan na nila na gumamit ng pangkaragatan na submersible. Ang lalim na ito ay hindi na kaya pa ng isang tao. Nagulat sila na ang kuweba na nasa ilalim ng karagatan ay mayroong mga higante na stalactite. Ang stalactite, mga katinagalog ko, ay tanging nabubuo lamang sa kuweba na natatagpuan sa ibabaw ng kalupaan. Ngunit hindi nila inaasahan na makikita nila ito sa isang kuweba na nasa ilalim ng karagatan. Nang isanggunin nila to sa eksperto, nagulat sila sa isinagot nito sa kanila. Ang ibig sabihin na pagkakaroon ng stalactite sa kuweba na nasa ilalim ng karagatan ay dahil pala na nang sinaunang panahon ang kuwebang ito ay nasa taas ng kalupaan. Dito mas nagiging nakakatakot pa ang ipinaliliwanag sa kanila ng siyensya. Ayon sa sample na nakuha nila, higit 10,000 taon na ang nakararaan. Ang kuwebang ito ay nasa ibabaw ng kalupaan. Hindi lamang basta sa ibabaw, mga katinagalog ko, ilang daang talampakan pala ang taas nito. Isa umano itong patunay kung gaano kadelikado ang climate change na nagganap ilang libong taon na ang nakararaan. Tumaas po ang karagatan sa mahigit sa 500 na talampakan. Kung napanood ang pelikula na Ang Day After Tomorrow o kahit pa ang 2012, literal na ganito ang nangyari 10,000 taon na ang nakararaan. Ito ang dahilan kaya naman ang mga higanteng stalactite sa kuweba ay umaabot ng 40 talampakan ang taas ng bawat isa. Dagdag pa ng mga eksperto na malamang ang kuweba ay ilang libong taon na rin na nakaangat sa lupa at karagatan, kaya ang mga stalactite ay gaano na lamang kalaki ang naging sukat.
Sa kabiglaan na lamang ay may nangyaring hindi maganda at tuluyan ito na nilamon ng karagatan at naibaon naman sa katubigan, daang-daang talampakan kalaliman. Sa nadiskubre nila ito, naging mas malinaw na ang maaaring kahaharaping problema at dilubyo ng mga susunod na henerasyon. Tila ba ang sekreto ng kuwebang ito ay dilubyo na naganap sa ating planeta libong taon na ang nakararaan. Ayon sa mga diver na nakakatakot isipin na kung nangyari ito noon, ano kaya ang kahihinatnan natin kung mangyayari muli ito sa ngayon? Mga katinagalog ko, ano pong natural disaster ang sa tingin ninyo ay pinaka nakakatakot? Ito po ba ay lindol, pagbaha, o hindi naman kaya ay ang pagputok ng bulkan? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.